At para sa ating mga balita, General ng NATO, pinatay ng Russia. At Russia, nagwala. Ukraine, nagliliyab na. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Kamakailan ay pinatalsik ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si Artem Atuk, gobernador ng Sumy Region. Ilang araw matapos ang isang madugong missile strike ng Russia sa isang award ceremony sa Sumy noong ika-13 ng Abril. Ayon sa Russia, nakakuha sila ng intelligence report na ang nasabing pagtitipon ay hindi lamang daw isang simpleng seremonya, kundi isang lihim na pagpupulong na kinabibilangan ng mga opisyal ng Ukraine at mga tagapayong militar mula sa mga Western countries, kabilang umano ang mga komandante mula sa NATO. Ang naturang pag-atake na isinagawa gamit ang isang Russian Iskander-M missile ay pumatay ng hindi bababa sa 60 Ukrainians at mga foreign military personnel ayon sa Moscow. Sinundan ito ng katulad na pag-atake sa bayan ng Kryvyi noong ika-4 ng Abril, kung saan sinabi ng Russia na 85 katao, kabilang ang mga opisyal mula sa mga Western countries, ang napatay nila habang isinasagawa ang isang high-level military meeting. Sa loob lamang ng 10 araw, sinasabi ng Russia na nakapatay sila ng kabuang 145 opisyal sa dalawang high-level value na pag-atake. Isang ulat na kung totoo ay nagpapahiwatig na mayroon ngang malalaking partisipasyon ang NATO sa mga operasyong ginagawa ng Ukraine. Paulit-ulit na naming sinasabi na ang pagtitipon ng mga military personnel, pati na rin ang mga opisyal at instruktor mula sa mga Western countries na ipinadala upang tumulong sa rehimen ng Kyiv ay ituturing na lehitimong target ng hukbong sandatahan ng Russia. Habang mariing itinatanggi ng Ukraine ang dami ng mga nasawi sa nasabing pambobomba ng Russia at sa halip ay iginigiit na ang mga tinarget ay mga sibilyan at hindi mga militar, kapansin-pansin naman ang pananahimik ng mga Western countries tungkol sa insidenteng ito. Karaniwang mabilis sumagot ang mga Western government sa mga ulat ng pagkamatay ng mga sibilyan, pero sa pagkakataong ito, wala silang pahayag hinggil sa mga alegasyon ng Moscow na may mga tauhan ng NATO na nasawi sa kanilang pag-atake. Ginagamit ngayon ng Russia ang mga pag-ataking ito para isulong ang isang mas malawak na konklusyon na ang Ukraine ay nagsasagawa ng mga sensitibong military meeting sa mga lugar na maraming sibilyan. Dahilan upang malagay ang mga mamamayan nito sa panganib para lamang mailayo ang pag-atake ng Russia sa mga mahalagang pasilidad. Inaakusahan ng Russia ang Ukraine na ginagamit ang sarili nitong mga mamamayan bilang panangga, isang estratehiyang pandigma na labag sa international law. Ang desisyon ni Zelensky na tanggalin si Governor Artuk matapos ang pag-atake sa Sumy ay lalo pang nagpapalakas sa konklusyon na ito ng Russia. Ayon sa Moscow, ang pagkakatanggal kay Artuk ay nagpapalakas ng kanilang mga aligasyon. Una, na may aktibong partisipasyon ang mga commanders ng NATO sa mga operasyong militar ng Ukraine. At pangalawa, maaaring hindi ganap na kontrolado ng pamahalaan ng Ukraine ang mga pangyayari o kaya naman ay sinisisi lamang nila ang mga lokal na opisyal para pagtakpan ang sarili nilang pagkakamali. Maghapon nang nililinis at inaalis ang mga guho sa Sumy matapos ang pag-atake kahapon ng ballistic missile ng Russia. Halos 40 sugatan ang nasa ospital pa rin hanggang ngayon. Kabilang ang mga bata kung saan 11 sa kanila ay nasa malubhang kalagayan. Ginagawa ng mga doktor ang lahat ng kanilang makakaya para mailigtas ang mga buhay. Sa panahong ito, napakahalaga ng bawat pagpapakita ng suporta, bawat pinuno, bawat bansa, bawat kinatawang diplomatiko na nagpahayag ng pakikiisa. Nakikita at naririnig namin kayong lahat.
Itinanggi naman ni Artuk na siya ang nag-organisa ng kaganapan sa tsunami, pero inamin niya na nagaganap nga ito ilang sandali bago tumama ang mga missiles ng Russia. Iginiit ng mga opisyal ng Ukraine na isa lamang itong formal na seremonya at hindi isang pulong militar, at sinabing ang kwento ni Putin ay isang uri daw ng fake news. Gayunman, dahil sa dalawang malagim na pag-atake ng Russia sa mga ulat ng mga nasawing commanders ng NATO at ang pagkakatanggal ng isang lokal na opisyal sa Ukraine, dumarami ngayon ang tanong ng mga tao. May malalim nga bang kinalaman ang NATO sa digmaan gaya ng sinasabi ni Putin? At kung totoo ito, sino ba talaga ang tunay na nagpapatakbo ngayon ng opensiba ng Ukraine? Kaugnay pa rin ng balitang ito, palakas na ng palakas ang hudyat ng digmaan sa kontinente ng Europa. Mga hudyat na nanggagaling mismo sa pinakamataas na opisina sa Moscow. Naghahanda na kasi ang Russia para sa isang direktang komprontasyon laban sa mga bansang kasapi ng NATO. Hindi isang Cold War, hindi isang diplomatikong higdwaan, kundi isang totoong sagupaang militar. Ayon sa mga ulat ng spy chief ni Russian President Vladimir Putin, ang NATO daw ay nagpapalakas na ng mga military activities nito sa mga borders ng Russia at ng Belarus. At dahil dito, naghahanda na ngayon ang mga security agencies ng Russia at Belarus para sa tinatawag nilang preemptive measures laban sa mga bansang miyembro ng NATO. Sa kanyang pakikipagpulong kay Pangulong Alexander Lukashenko ng Belarus, sinabi ng pinuno ng Russian Foreign Intelligence Service or SVR na Nararamdaman at nakikita namin na ang mga bansang Europeo, partikular ang France, Britain, at Germany, ay patuloy na pinalalala ang tensyon sa paligid ng Ukraine. Kaya kailangan naming kumilos ng maagap. Handa na kami para rito. Dagdag pa niya, kung hahamunin daw ng NATO ang Russia at ang Belarus, paparusahan daw nila ang military alliance na ito. At binanggit na ang Poland, Lithuania, Latvia at Estonia ang unang tatamaan ng kanilang paghihiganti. Matatandaan na noong April 2022, nagsagawa ang Russia ng mga military drill sa Baltic region, kung saan pinagtuunan ng mga puwersang Ruso ang paggamit ng mga Su-24M at Su-27 bombers at fighters para patamaan ang mga surgical strikes. Mahigit 10 crew ang lumahok sa pagsasanay na ito. Tanong ngayon ng ilan, bakit ganito ang sinasabi ng espiya ng Russia? Totoo nga ba na pinalalakas na ng NATO ang puwersa nila malapit sa mga borders ng Russia at Belarus? 2 linggo pa lang ang nakakalipas ngayon mula nang magpadala ang Germany ng 5,000 armored brigade sa Lithuania. Sinasabing ito ang kauna-unahang deployment ng mga sundalong Aleman sa labas ng kanilang bansa mula pa noong ikalawang digmaang pandaigdig. At saan inilagay ang tropang ito? Dineploy sila sa mismong boundary ng Lithuania at Belarus. Bukod dito, kamakailan ay inanunsyo ng mga bansang Poland, Estonia, Latvia at Lithuania ang pag-withdraw nila sa isang pandaigdigang kasunduan na nagbabawal sa paggamit ng mga landmine. Ayon sa mga bansang ito, tumitindi na daw kasi ang banta ng Russia kaya't anumang oras ay sisimulan nila ang paggamit ng mga landmines. Noong kalagitnaan naman ng Pebrero, nagsagawa rin ng malaking military drills ang Finland at ang mga tropang Amerikano bilang paghahanda sa isang posibleng winter war malapit sa Arctic region. At kaninang umaga lamang, sinabi ng pamahalaan ng Finland na mananatiling sarado ang kanilang mga border para sa mga Ruso hanggang sa walang tiyak na petsa, at wala ng karagdagang detalye pa na ibinigay patungkol dito. Habang patuloy na pinalalakas ng NATO ang presensya nila sa silangang bahagi at nagsasagawa ng mga military drill para sa isang posibleng digmaan, bumabalik tayo ngayon sa tanong, ano ba talaga ang ibig sabihin ng preemptive measure na ibinabala ng Moscow?
Noong Disyembre lamang, sinabi ng Pangulo ng Belarus na ang kanilang bansa ay nag-iimbak na ng dose-dosenang nuclear weapons galing sa Russia at kasalukuyang naghahanda na daw sila ng mga pasilidad na kayang tumanggap ng mga makabagong hypersonic ballistic missiles galing sa Russia. Nitong Biyernes lang, sinabi ni Putin na tapos na ang modernisasyon ng mga maritime-based nuclear weapons ng Russia. Sa kasalukuyan, 100% ng mga armas at kagamitan sa Naval Strategic Nuclear Forces ng Russia ay in-upgrade na. At mahalagang mapanatili ang ganitong antas ng kahandaan at modernisasyon sa hinaharap. Ayon sa bagong military doctrines ng Russia para sa taong 2024, anumang pag-atake na may tulong ng mga bansang may nuclear ay pwedeng ituring ng Russia bilang sapat na dahilan para gantihan din ng nuclear weapon. Iyan ang direktang pagbabanta ng Russia laban sa NATO. Sa makatwid, ang patuloy na pagpapalakas ng NATO malapit sa mga borders ng Russia at ang pag-atras ng mga bansa sa Eastern Europe sa weapons agreement tulad ng landmines at ang paghahanda ng Moscow para sa posibleng preemptive action ay malinaw at malakas na hudyat ng napipintong digmaan sa pagitan ng Russia at ng NATO. Sa ibang balita, Russia nagwala, Ukraine nagliliyab na daw. Nasusunog na ang Ukraine. Yan ang paglalarawang ibinibigay ng ilang mga media outlet patungkol sa kasalukuyang sitwasyon ng bansa. Ukraine is burning. Marami ang naniniwala na malubha na ang sitwasyon ng bansa ni Pangulong Volodymyr Zelensky matapos ilunsad ng Russia ang pinakamadugong pag-atake nito ngayong taong 2025. Ayon sa ulat, hindi bababa sa 34 na katao ang nasawi at mahigit 100 pa ang sugatan. Nangyari ang pag-atake nitong araw ng Linggo, pero hanggang Lunes ay patuloy pa ring nanginginig sa epekto ng trahedya ang bayan ng Sumy sa Ukraine. Hindi lang Sumy, dahil isang drone attack din mula sa Russia ang tumama sa city port ng Odessa sa Black Sea noong Linggo ng gabi na nag-iwan ng 8 pang sugatan. Ako ang naka-duty noon. Napunta ako mismo sa sentro ng pagsabog, lumilipad ang mga debris mula sa lahat ng direksyon. Sobrang kakilakilabot ng mga pangyayari. Maraming pwedeng magbago sa loob ng 2 minuto. Pwede akong mamatay, kaya pakiramdam ko, napakaswerte ko talaga. Sa pag-atake ng Russia sa buong magdamag, isang gasolinahan naman sa Zaporizhia ang nasunog dulot ng matinding pambobomba. Dahil sa lawak at tindi ng pag-atake, nanawagan na si Ukrainian President Volodymyr Zelensky kay US President Donald Trump na bumisita na sa Ukraine. Habang inaakusahan naman ng bagong Chancellor ng Germany ang Russia ng tahasang paggawa ng matitinding war crimes. Hindi ito ang unang beses na naharap ang Russia sa akusasyon ng war crimes, pero hanggang sa ngayon ay patuloy pa ring iginigiit ng Kremlin na ang tinatarget lamang nila ay ang mga militar o mga pasilidad ng militar at hindi mga sibilyan. Sa mga larawang ito ay makikita ninyo ang pagsisikap ng mga rescuers na alisin ang mga guho matapos ang missile strikes na tumama sa lungsod isang araw bago makuha ang mga footage na ito. Yun sa ulat, 2 ballistic missiles mula sa Russia ang tumama sa puso ng hilagang lungsod ng Ukraine. 34 na katao ang nasawi rito habang 119 ang sugatan. Ito na raw ang pinakamalaking pag-atake sa Ukraine ngayong taon. Nagdeklara ang pansamantalang alkalde ng Sumy ng 3 araw na pagluluksa para sa mga biktima. Kasabay nito, nanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa international community na magbigay na ng matapang at matinding tugon laban sa Russia. Ang panawagan ni Zelensky ay ibinigay niya kasabay ng naghihirap na hakbang ni Donald Trump para tapusin ang gera. Sa Zaporizhia, isang gasolinahan ang nasunog matapos tamaan ng isang drone attack galing sa Russia noong gabi ring yun.
Matatandaan noong nakaraang buwan, inanunsyo ng Estados Unidos na may napagkasunduan na daw 30 days ceasefire sa pagitan ng Russia at Ukraine, kung saan ipinagbawal din ang pag-target sa mga energy facilities. Pero ngayon, parehong inaakusahan ng dalawang bansa ang isa't isa ng paglabag sa kasunduang ito. Dahil sa mga ulat ng mga pangyayari sa tsunami, ilang mga kaalyadong bansa ng Ukraine ang tumutulig sa ngayon kay President Putin at inaakusahan siya ng war crimes. Isa na rito ang bagong halal na Chancellor ng Germany. May dalawang bugso ng pag-atake. Ang ikalawa ay nangyari samantalang sinasagip ng mga emergency workers ang mga nasugatan. Ganito tumugon si Putin sa mga taong nakikipag-usap sa kanya tungkol sa ceasefire. Matagal nang inaakusahan ang Russia ng mga war crimes mula nang magsimula ang gulo sa Ukraine. Noong 2023, naglabas pa nga ang International Criminal Court ng arrest warrant laban kay Vladimir Putin dahil sa umano'y pagkakasangkot niya sa sapilitang pagdukot ng mga bata, isang krimen na itinuturing ng international law. Pero ano nga ba talaga ang war crimes? Pag sinabing war crimes, ito ay tumutukoy sa mga matitinding paglabag sa international humanitarian law habang may nagaganap na armadong labanan. Kabilang sa mga war crimes ang sadyang pagpatay sa mga sibilyan o sa mga bihag ng digmaan, pag-torture, pagkuha ng mga hostages, walang dahilang pagwasak sa ari-arian ng mga sibilyan at genocide or ethnic cleansing. Ang mga kasong ito ay maaaring isampa sa International Criminal Court sa The Hague, kung saan ang mga pinuno o individual ay maaaring managot sa mga pagkilos ng kanilang bansa o ng mga sundalo sa panahon ng digmaan. Hindi hadlang ang paglipas ng panahon. Maaari pa ring litisin at parusahan ang mga responsable kahit matagal na itong naganap. Gayunman, may ilang mga komplikasyon sa kasong isinampa laban kay Putin. Noong 2016 kasi, binawi na ng Russia ang membership nito sa International Criminal Court, kaya hindi ito kinikilala bilang bahagi ng ICC at hindi ito direktang sakop ng korte. Gayunman, posible pa rin daw masampahan ng kaso si Putin dahil noong 2014, tinanggap naman ng Ukraine ang jurisdiksyon ng ICC para sa mga war crimes na nagaganap sa loob ng kanilang teritoryo. Matapos ang pag-atake sa tsunami, nagpahayag ng pagkadismaya ang kaalyado ng US na Poland. Ayon sa kanilang foreign minister, Mahigit isang buwan na mula nang pumayag ang Ukraine na ihinto muna ang mga pag-atake. Umaasa ako na makikita ni President Trump at ng administrasyon sa US na pinagtatawanan lamang ni Putin ang kanilang kabutihang loob. Umaasa akong isasagawa ang mga nararapat na hakbang tungkol dito. noong Lunes, umalingaw-ngaw sa buong Europa ang panawagan para kumilos na laban sa Russia. Nagpatawag ng pulong sa Luxembourg ang mga foreign ministers ng European Union para pag-usapan ang sitwasyon sa Ukraine. Pagdating sa pulong, sinabi ng EU Foreign Policy Chief na kailangan nang ilagay ang pinakamataas na pressure sa Russia para matapos na ang digmaan. Ayon sa kanya, Ang paghahangad ng kapayapaan ay dapat na manggaling sa dalawang panig. Lahat ng nagnanais na matigil ang patayan ay dapat magpataw ng matinding pressure. tanong ngayon ng marami, magbabago na ba ang pakikitungo ng US sa Russia matapos ang pag-ataking ginawa sa tsunami? Tinawag ni Donald Trump ang insidente sa tsunami na kahindik-hindik, pero kapansin-pansin din na hindi niya tahasang sinisisi si Vladimir Putin. Sinabi pa niya na ito ay pagkakamali lamang, pero wala siyang dagdag na paliwanag kung bakit sinabi niyang pagkakamali ang nangyari. Mula nang maupo muli si Trump sa pwesto, kinontra niya ang mga dating patakaran ni Joe Biden na i-isolate ang Russia. Sa halip ay muli siyang nakipagnegosasyon sa Moscow. Binuksan muli ang dialogo ng embahada at sinubukang itulak ang usapang pangkapayapaan. Pero ayon sa Polish Foreign Minister, ginagantihan lamang daw ni Putin ang pagmamalasakit ni Trump ng paulit-ulit na pag-atake sa Ukraine. Ayon sa ilang mga military analyst, posibleng dumating ang panahon na matatauhan si Donald Trump at titindig laban sa Russia. Sinabi ni Trump na gusto niyang makabuo ng kasunduan bago mag-Easter. Pero malapit na ang Easter at lalo lang lumalala ang labanan sa Ukraine. Dagdag pa ng mga analis, posibleng magpatuloy pa ang digmaan gaya ng nangyari sa nakalipas na 3 taon. Sumagot naman ang Russia,
at sinabing tinatarget lamang nila ang mga military o mga military facilities. Naglabas din ang Russia ng babala sa bagong Chancellor ng Germany dahil sa pangako nito sa Ukraine na magpapadala ng mga Taurus missiles. Ayon sa Russia, kapag ginawa ito ng Germany, lalo lang nitong palalalain ang tensyon sa rehiyon. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinion sa mga napapanahong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.